Ka-Express, matagal nang inabangan, matagal nang pinag-usapan at ngayon, lumabas na ang pinaka-hinihintay na balita. Ang sekreto ng Gilas Pilipinas ay tuluyan ng nabunyag. Kai Sotto is back. Yes, Ka-Express, sa darating na November FIBA World Cup qualifiers, opisyal nang nakatakdang magsuot ulit ng pambansang jersey ang 7'3 Wonder Kid ng Pilipinas. Kung matatandaan, ilang buwan ding hindi nakalaro si Kai para sa Gilas dahil sa kanyang mga injury setbacks at commitment sa kanyang professional career sa Japan B-League. Pero ngayon, kumpirmado, handa na siyang muling magsilbi para sa bayan at patibayan ang frontline ng Gilas. So ano ang ibig sabihin nito para sa Gilas? Unang-una, ang pagbabalik ni Kai ay malaking sagot sa problema ng Gilas sa laki at rim protection. Sa mga nakaraang laban, ramdam na kulang ang team sa presence sa shaded lane. Ngayon, may towering shot blocker na ulit na kayang magbago sa ihip ng laban sa depensa at magbigay ng instant offense sa loob. Dagdag pa dito, magiging exciting ang kombinasyon niya sa frontline kasama sina AJ Edo, Junmar Fajardo at posibleng local na si Ange Kwame. So imagine mo lang Ka-Express, isang rotation na puno ng size, energy at skill. November is going to be special. Sa November window, makakatapat ng Gilas ang mga malalakas na Asian teams na kilala sa physicality. At dito papasok ang halaga ni Kai. Hindi lang siya big man, isa siyang modern big na kayang mag-stretch ng floor, magbigay ng passing option at magpatakbo ng opensa sa taas ng court. At para sa mga fans, ito na yung moment na matagal na nilang hinihintay. Sa wakas, makikita na naman natin si Kai na suot ang Pilipinas sa dibdib. At sabay-sabay tayong magrepresenta sa mundo ng basketball na hindi pa tapos ang laban ng Gilas. At kung totoosin, hindi lang ito simpleng comeback, ito ay nakakagulat na pagbabalik na kayang magbigay ng panibagong sigla sa buong programa. Well, kung babalikan natin ang mga nakaraang buwan, maraming fans ang nagtatanong, nasaan na si Kai? Bakit hindi siya nakapaglaro para sa Gilas? Well, alam naman natin na matapos ang World Cup stint, dumaan si Kai sa sunod-sunod na injuries, kabilang ang back issues at conditioning concerns. Idagdag pa dyan ang kanyang commitment sa Japan B-League sa koponan na Koshigai Alphas, kaya't kahit gustuhin man ng SBP, at ni Coach Tim Cone na makasama siya sa iba't ibang windows, hindi pa talaga siya handa at nagkaroon siya ulit ng ACL injury. Pero ngayong lumabas na ang latest update, malinaw, Kai Sotto is officially back. At hindi lang basta balik, kundi timing na timing ang kanyang pagbabalik dahil ito ay mangyayari sa crucial November window ng qualifiers. Para sa Gilas, ito ay isang napakalaking panalo. At bakit? Well, simple lang. Sa mga nakarang kampanya ng Gilas, malinaw na kulang ang team sa height at rim protection. Yes, andyan sina AJ Edo at Junmar Fajardo. Pero kita natin na hirap ang team kapag nakakatapat ng mas malalaking kalaban lalo na sa ilalim. Kung minsan ay napilitang sumugal si Coach Tim sa small ball lineups at doon nagiging vulnerable ang depensa ng Gilas. Ngayon, sa pagbabalik ni Kai, meron tayong legit 7'3 rim protector na kayang tumapat sa malaki na kalaban. Ang kanyang shot blocking, defensive presence at kakayahang mag-alter ng tira ay isang bagay na hindi matatawaran. Hindi lang depensa kundi pati opensa, Kai can finish inside, stretch the floor and even create mismatches dahil sa kanyang versatility bilang isang modern big man. Well, kung isipin mo, hindi lang basta dagdag sa roster ang pagbabalik ni Kai, isa itong game changer. Imagine ang frontline rotation ng Gilas, Kai Sotto, AJ Edo, Junmar Fajardo at posibleng si Ange Kwame kung ma-finalize ang kanyang local status. Isang frontline na puno ng size, mobility at versatility. At higit pa dyan para sa mga fans, may hatid din itong emotional boost. Kasi totoo, maraming Pinoy ang nakarelate sa journey ni Kai. Alam natin na bata pa lang siya, pinapangarap na niyang magdala ng bandera ng Pilipinas sa world stage. At tuwing nagsusuot siya ng Gilas jersey, nararamdaman natin yung pride at representation ng bansa. Kaya ngayon, nakumpirma na ang kanyang pagbabalik, siguradong mapaisip ang lahat ng kalaban sa Asia. Handa ba kayo sa mas malakas na Gilas na may Kai Sotto? Dahil pagdating ng November, hindi lang basta laro ang aasahan natin, kundi isang bagong yugto ng laban para sa bayan. Kung isa-isahin natin kung gaano kabigat ang impact ng pagbabalik ni Kai sa Gilas, mas maintindihan natin kung bakit tinawag itong sikretong pinakaiingatan. Kasi hindi lang siya basta player, siya ay cornerstone piece ng long-term program ni Coach Tim. Unang punto, defensive anchor. Sa international stage, hindi sapat na may malakas na guards ka lang. Kung hindi mo kayang kontrolin ang ilalim, talo ka agad. Alam natin na sa FIBA Asia Cup at sa iba pang tournaments,
Nahirapan ng Gilas sa rebounding at paint protection. Pero kung may 7'3" rim protector ka, gaya ni Kai, automatic na nag-iba ang takbo ng laro. Hindi lang dahil kaya niyang mag-block ng tira, kundi dahil sa intangibles, yung simpleng presence niya sa shaded area ay nakakapagbago ng shot selection ng kalaban. Opponents think twice bago umatake sa ilalim. Pangalawa, fit sa triangle offense ni Coach Tim. Isa ito sa pinakamalaking tanong nung una, bagay ba si Kai sa sistemang gusto ni Coach Tim? Ang sagot, oo. At bakit? Kasi bilang modern big man, meron siyang shooting touch at passing instincts na swak sa triangle. Pwede siya maging high post facilitator, pwede ring pick and roll threat, at higit sa lahat, pick and pop weapon. Alam natin na si Coach Tim ay laging naghahanap ng balance spacing at kapag may Kai sa loob, nakakapagbukas siya ng mga driving lane para sa mga guards tulad ni Dwight Ramos at Scottie Thompson. Pangatlo, frontline chemistry. Hindi ito tungkol sa isa lang, kundi kung paano siya babagay sa iba. Imagine Kai with Junmar Fajardo. Habang si Junmar ay traditional na low post enforcer, si Kai naman ang complementary piece na pwedeng umalalay. Pwede siyang tumayo sa weak side para sa rim protection o kaya'y lumabas sa perimeter para bigyan ng space si Junmar sa ilalim. At kapag si AJ Edo naman ang katandem niya, mas lalong lumalakas ang depensa at transition game ng Gilas. AJ Edo is mobile, Kai is long, at pareho silang may shooting potential. Isang kombinasyon na pwedeng makipagsabayan sa Japan, Australia, at kahit New Zealand. Pang-apat, psychological boost. Huwag nating maliitin ang epekto nito. Every time Kai suits up for Gilas, may ibang level ng confidence at hype na dala ng team. Alam ng mga kalaban na hindi sila basta-basta para sa teammates, lalo na yung mga bata pa gaya ni Carl Tamayo at Kevin Kembal. Malaking bagay na meron silang towering figure na kayang sumala ng responsibility sa ilalim. At syempre, para sa mga fans, ibang klase yung pride na nakikita nating lumalaro ang isang batang galing sa Las Piñas na ngayon ay recognized international player. Panglima, long-term vision. Ang pagbabalik ni Kai ngayong November ay hindi lang tungkol sa qualifiers. Ito ay mensahe na tuloy-tuloy ang paghulma ng Gilas para sa mas malaking laban, ang 2027 FIBA World Cup at iba pang Asian competitions. Kung masasanay na si Kai sa sistema ni Coach Tim as early as now, mas malaki ang chance na maging natural leader siya ng programa in the years to come. Well, sa madaling salita, hindi lang ito simpleng comeback, ito ay strategic comeback. Ang timing ay perfecto, ang fit ay malinaw, at ang epekto ay tiyak na ramdam mula coaching staff hanggang mga fans. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.